nasa ating linya ng kuryente.org, si Ginoong Bas Umali. Sir Bas, good morning. Si Orly Trinidad dito sa DCWB. Kumusta ka na, Sir Bas? Good morning, Sir Orly, at good morning sa inyong mga tagapakinig at tagapanood. Pamilyar ka ba dito sa binabanggit na panibagong kailangang pagtaas sigil ng distributor o ng Meralco, Sir Bas? Yes, Sir Orly, naiulat naman po yan ng Meralco at lumabas naman po yan dun sa mga mainstream media po natin. At sa social media, nag-circulate din po yung balita. Kasi nalalabuan ako dahil binabanggit nila, numero uno, ay yung patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ang pagkakaalam ko, maliit lang ang porsyento ngayon ng ating mga power producer, power generator ang gumagamit ng diesel o ng petroleum products. Karamihan, coal, and then geothermal, at ilang alternative sources Sir Bas? Opo, kagaya siguro natural gas. Or liquefied natural gas, opo, yung LNG. Opo, sir, yung linawin lang po muna natin, Sir Orly, ito na talakay din po ito nung Thursday sa Senate na sinubaybayan ko po yung hearing ang lumalabas po ayon po sa report ng ERC tsaka ng Meralco, yung tumaas daw po ay yung sa generation charge. So, ibig sabihin po, yun nga po, may kinalaman po yan doon sa pagtaas ng oil. Tapos yung binabanggit nyo nga po, parang iilang porsyento lang naman yung oil doon sa pangangailangan natin para makaproduce ng kuryente. Bakit naapektuhan? So, parang sa ekonomiya po, nakalimutan ko lang po yung tawag Kahit na maliit lang po yung component ng oil, pag pumasok po siya doon sa, pag tumaas po ang presyo nito ay yun, naapektuhan po ang lahat kasi yung oil ginagamit po siya sa pag-transport, sa logistics, para dun sa operations ng ating mga power plants. Not necessarily sa power production, pero sa logistical issues. Opo. Kaya naapektuhan po talaga yung prices. Tapos, ayun, linawin po natin yung hindi po nagtaas yung distribution. Meaning, hindi po nagtaas si Meralco tsaka yung ibang mga electric cooperatives. Yung nagtaas po yung mga power plants, yung mga nagpo-produce ng kuryente. Pero syempre dahil si Meralco po yung nagpo-provide sa atin nung direktang serbisyo, so siya po yung nasisisi ngayon. Pero di ko po ito pinagtatanggol, Sir Orly, yung Meralco kasi ang lumalabas po ngayon, ang binabanggit po ni Energy Regulatory Commission last time doon sa hearing, parang isang dekada na raw po na hindi tumataas ang singil ng mga distribution utilities. Ang regular daw po na nagkakaroon ng adjustment sa prices, yung pagtaas, ay yung generation charge at saka yung transmission. At doon naman po sa transmission, kaya daw po tumataas, Sir Orly, ay nakarelate pa rin doon sa generation dahil doon sa tinatawag nila na ancillary services, Sir Orly. Actually, marami nangingiti pag sinabi mong matagal na hindi nagtaas. Totoo yun. Pero ang dami naman nila mga bagong sinisingil kasi. Opo. Parang doon pa lang hindi mo na isipin magtataas sila Dahil hindi ho natin alam kung talaga nagagamit ng wasto yung mga karagdagang mga sinisingil. But anyway, sa susunod na topic yan. So anong nangyari nung Webes? Buti nabagin niyo, Sir Bas. Ano ang nangyari nung Webes sa panindig ng Senado? Talagang matutuloy ang adjustment ng ating mga babayaran ngayong buwan na ito dahil sa dagdag na singilin ng mga nasa power generation? Humahanap na lang po ng paraan yung ERC kung paano, kahit paano mabibigyan ng konsuelo yung mga consumers. Pero siyempre po, tumaas po yung presyo ng kung kahit ano man po ang tumaas, sir, coal man yan or yung LNG or yung oil, kasi po yan lahat ay imported. So wala po talaga tayong magagawa kundi bayaran yung pagtaas na yun. Kasi hindi po kontrolado ng government yun So yun po yung lumalabas doon sa... Ngayon yung sa buod po, kasi po yung hearing po na isinagawa na yon ng joint hearing po yan ng Committee on Energy tsaka ng Ways and Means, ayan po ay para i-amyenda yung IPIRA at naghahanap po ng mga
paraan para palakasin yung Energy Regulatory Commission na siyang makakatulong daw umano para mapababa ang presyo ng Yun kuryente. ang Medyo kinakaila mahaba-haba po yung kwento nun, Sir oo, Orly. yun ang Pero yung kinakailangan. dulo po, ang nakita ko lang po na konkreto na mapapababa, na mababawasan ng 1 sentimo yung singil sa atin ay yung binabanggit ni SP Gatchalian na yung binabayad natin para doon sa lifeline rate which is 1 cent at ito ay nasa around 25 million ay sagutin na ng gobyerno at hindi na kunin sa consumers. So may Sana naman. maliwanag po na proposal doon sa hearing na yun na narinig ko kung paano bababa yung presyo ng kuryente. Okay. Bawasan ng 1 sentimo yung May ating presyo. ang Ewan ko po pa kung masaya po kayo doon. ang pagka okay na siguro 'yon. Pero isa ho itong ano, isa ho sa, hindi ko lang alam kung natalakay ito, pero may mga nagtatanong kung paano ba talaga ang sistema ng 'pag sobrang singil, ibinabalik. Naalala niyo may mga ganyang mga desisyon ng ERC na Yung sa refund po yan, Sir Orly, oo, kaya lang parang nakalimutan ko po yung details niyan pero meron po kasing ibinibigay na tawag dito, may inapprove po yung ERC na dapat nasisingilin sa atin. kaya lang hindi ho natin Tapos, alam kung naibalik ba, paano ba plano naibalik. Kasi ako nag-aabang ako ng, itong huling, sinasabing ibalik. opo, Pinagmamasdan ko yung aking, Meralco billing buwan-buwan. Walang nakasad doon na may binalik sa'kin, eh. Tumaas pa nga, eh. Lagi pa parang pataas na pataas sa paisa-1,000 isang buwan. okay po. Ako rin po, Sir Orly, yung sa refund na yan, Hinahanap maganda ko, rin eh. po na linawin din po kung paano yung policy ng pagbabalik diyan ng pera po kasi natin yun eh. Ang Oo. ginawa po kasi ni ERC diyan ay inapprove niya yung rate na ino-offer ni Meralco. Tapos yung nangyari pala, mas mababa pala yung rate sa actual. Kaya meron pong sobra. Okay. So Anyway, dapat po yung sobra na yun, paano po ba ibabalik? aha. Pakuliran siguro, Sir Bas, total binabanggit nyo ay yung pinakatungkulin o pinakadahilan kung bakit merong hearing na pinuntahan kayo ng Webes. Ano yung mga nakikita nyo dapat na palakasin pa o pwedeng alisin na o baguhin na o pwedeng ibasura na ang IPIRA lalo na doon sa laging binabanggit na parang walang malinaw na tugon sa ilang mga problema ng tasingil sa kuryente dahil kung may irereklamo ka, mag-iimbestiga, halimbawa, irereklamo mo yung maling pag-compute compute ng gasusin mo ng Meralco, ang mag-iimbestiga at titingin din, taga Meralco din. So, hihintayin ng ERC kung ano sasabihin ng Meralco kung paano ka nagbayad ng mahal na sila din ang sila sa kanila din ang investigasyon. Wala sa mga tauhan ng ERC o sino mang ika nga third party na titingin sa ating mga reklamo o complaint. Opo, siguro Sir Orly, yung binabanggit niyo po, siyempre accountability po yan eh. Lumalabas po yan doon din sa discussion nung nakaraang Webes. Oho. Pero yung ako po, ang gusto ko po sanang habulin ng diretso doon sa napakarami na pong hearings ang ginawa natin at in aid of legislation yung mga hearings na yan. So ibig sabihin makakatulong yan para makapag-craft tayo ng batas paano natin babawasan yung presyo ng kuryente. Pero hanggang ngayon, investigation pa rin. Hindi pa rin po ba natin alam hanggang ngayon kung ano yung dahilan Kaya ng nga po eh. pagtaas ng presyo ng kuryente? Hinihintay Sir natin Orly, yan. Hinihintay natin legal po lahat amendments. yan eh. Oo. Ito ang sinasabi po ng batas lahat yan kung bakit mataas ang presyo ng kuryente natin kasi pinapayagan yung 12% value added tax. Nandyan yung system loss. Nandyan yung JA all tariff. Nandyan yung trade all tariff. Ang dami. So tapos pag nagtaas po yung presyo ng mga inputs natin mula doon sa international na mga products kagaya ng coal, LNG and fuel, wala po tayong magagawa. Wala rin namang gagawin yung government. So malinaw po Sir Orly, tingin ko yung mga kadahilanan kung bakit tumataas yung presyo ng kuryente. At tataas pa po yan, Sir Orly. Sa akin po, sa pagtaya ko, mula ngayon po tayo nagkikwentuhan hanggang sa future, tingin ko po tataas po yan kasi wala pong control yung government doon sa presyo ng mga ng mga inputs na yun eh. So ano po ang gagawin ng government? Ilang beses na po yung in aid of legislation ng yung mga hearings natin.
Hindi Napaka ba panahon na para magdesisyon kung paano tatanggal yung value added tax o paano babawasan? Isa batas natin. Yung system laws, paano po natin i-address? Isa batas po natin, tanggalin natin. Yung JA all or yung FATE all, sunset provision, isa batas po natin. Ewan ko po, Sir Only, bakit? Ako po gusto ko madaliin yun at sana bago matapos sana yung termino ni Pangulong Bongbong, ayun mga kasasona na naman siya. Alright. So yun po yung medyo talaga nagdudumilat na katotohanan na malungkot po, Sir Orly. At isa sa ating gusto Opo. malaman, ano ba talaga ang mas magandang solusyon dito sa gantong uri ho ng problema natin, sitwasyon sa kuryente. Lalo-talo na sa usapin kung magnu-nuclear ba tayo o hindi. Maganda rin siguro mapag-usapan yan. Sir Bas, Opo. aha, Opo. Huli na lang po, Sir Only. sige, go Kasi ahead. po yung lagi po tama naman po yung sinasabi ng DOE tsaka narinig ko na rin po to isang beses sa Meralco na nakakwentuhan ko yung isa sa kanilang mga official na ang isa sa dahilan para mapababa natin yung presyo ng kuryente, pataasin natin yung supply. Kasi mababa daw talaga yung supply natin, tapos sobra yung mataas yung demand. Yung law of supply and demand na economy theory, no? Okay naman po yun. Pero dapat po maging proactive po yung government sa pag-support po sa ating mga ordinary consumers, Sir Only. Kasi po, privatize yung ating sector, yung power sector. So, nandun po tayo sa impluensya ng malayang kalakalan. Pag tataas po ng tataas yung mga presyo niyan, ano pong gagawin natin? So, sana po makapag-provide yung government natin ng safety nets para sa mga ordinary citizens. Kaya Yan lang, po naman yung formula ng mga kapitbahay nating mga bansa. Nagbigay po sila ng subsidyo sa kanilang mga consumers. kaya lang pag naririnig ko binabanggit ng Meralco yan na kulang ang supply, parang ang dating sa akin, tinuturo lang yun ng Meralco sa gobyerno lahat ng problema. Sino ba naniningil? Sino ba nagko-compute? Sino ba nagtatadya? Sino ba nakikipag-usap para sa yung distribution? Para alam siguro ng Meralco yan para maibalik sa gobyerno ang sisi. Anyway, Sir Bas, maraming salamat po sa inyo sa ulitin po. Magkausap po ulit Opo, tayo. maraming salamat, Sir Orly. Maraming salamat po. National Coordinator po ng Kuryente.org si Sir Bas Sumali, mga kapuso.